Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Swish. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xing Changqiu ay bumagsak sa katawan ni Zhu Xiansheng, biglang nagbago ang kanyang mukha, at siya ay nagulat at nagalit, "Ikaw pala, munting manika." Sa oras na iyon, inanyayahan ni Tian Buyo ang lahat ng mga sekta na magtipon sa lungsod ng Donghai sa pangalan ni Chester, at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa lahat ng mga sekta. Naroon din si Xing Changqiu noong panahong naglabas ng lason ang punong sekta at nagbalak laban sa kanya. Sa makatuwid, nasaksihan din ni Xing Changqiu ang panunuya ni Zhu Xiansheng kay Daryl sa publiko. Para kay Xing Changqiu, si Daryl ay hindi lamang isang bayani ng Kyushu, kundi pati na rin ang kanyang kapatid na namatay. Nang makitang kinukutya siya ni Zhu Xiansheng sa publiko, labis siyang hindi nasisiyahan sa kanyang puso, ngunit dahil sa kanyang katayuan, hindi siya nagpakita sa oras na iyon. Masasabing si Xing Changqiu ay may napakasamang impresyon kay Zhu Xiansheng. Kaya lang, hindi niya inaasahan na ang munting sanggol na ito ay magiging walang pakundangan na pupunta siya sa Danzang para maglaro ng ligaw sa mga oras na ito. Bumagsak. Sa sandaling ito, pinalibutan din ng mga disipulong Danzang na sumugod si Zhu Xiansheng. Sa pagharap sa sitwasyong ito, hindi natarante si Zhu Xiansheng. Nakatayo siya roon ng tuwid na may batang katawan, at may mukha na puno ng pagmamataas. Sinigawan niya si Xing Changqiu, "Saan mo siya itinago? Bilisan mo at ibigay mo siya, kung hindi, papatayin ka." "Hindi ako magalang, young master." Hindi malakas ang boses, ngunit walang pag-aalinlangan tungkol dito. Sa oras na ito, hindi pa nababawi ni Zhu Xiansheng ang kanyang dahilan, at hindi niya naisip na ang mga taong ito sa kanyang harapan ay kasama ni Tian Buyo, dahil malinaw niyang nakita si Tian Buyo na tumatakas patungo sa pangunahing altar ng Danzang ngayon. Swish! Nang marinig ito, ang mga disipulong Danzang na naruroon ay nagtinginan sa isa't isa ng walang humpay. Ano ang sinabi ng maliit na manika? Palihim ding sumimangot si Xing Changqiu, at galit na sinabi, "Munting sanggol, ano ang ibig mong sabihin? Sino ito?" Habang nagsasalita, pinipigilan ni Xing Changqiu ang kanyang galit. Kung hindi dahil sa maliit na sanggol ang kabilang partido, nagawa na ito ng mga alagad sa paligid. Hindi ka nagpapanggap na bawang. Puno ng determinasyon ang immature na mukha ni Zhu Xiansheng, ang hamak ng mundo ang naglason sa mga sekta. "Hinabol ko siya hanggang sa lahat, at tinulungan mo siyang bugbugin ako. Ngayon lang siya tumakas papunta sa gate ng bundok mo. Ano, na si Ayumi Tian ay nasa Danzang ngayon?" Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Xing Changqiu, at tinanong niya ang mga nahulog na disipulo, "Ano ang sitwasyon?" Ay tumango din ang iba. "Pinigilan lang namin siya," tinanong ang sitwasyon, at sinimulang salakayin ang maliit na bata. Tama, ang maliit na bata ang bumugbog sa mga tao nang walang pinipili. Nang sabihin nila ito, maraming mga disipulo ang tumingin sa mga mata ni Zhu Xiansheng, at hindi may tago ang galit. Nang marinig ito, tumango si Zhu Xiansheng, at tumataas ang kanyang galit. Sa oras na ito, mas kumbinsido siya na nilikha ni Zhu Xiansheng ang isang bagay mula sa wala at sadyang ginulo si Danzang. Sa pag-iisip sa sarili, malamig na sinabi ni Zhu Xiansheng, "Munting sanggol, pumasok ka sa aking sekta ng alchemy nang walang dahilan at nasaktan ang ilan sa aking mga disipulo, paano natin dapat lutasin ang bagay na ito?" Kalokohan, lahat ng ito ay kalokohan. Galit na galit si Zhu Xiansheng, tuwang-tuwa, itinuro niya ang mga disipulong iyon at nagmura, "Mga bulag lang kayo. Ang taong iyon ngayon lang ay ang hamak na iyon ni Tian Buyo. Lahat kayo ay tanga at tanga. Hindi niyo lang nakita." Nahulog ang mga mata ni Zhu Xiansheng kay Xing Changqiu, "Ikaw ang suzerain ng Danzang, at para katamtaman ka. Hindi katakataka na ang iyong mga disipulo ay walang silbi. Sa kasong ito, hindi ako nag-abala pang magpaliwanag." Swish! Sa sandaling ito, maging si Xing Changqiu o ang mga disipulo ni Danzang ang naruroon, nagbago ang kanilang mga kutis at nagngangalit sila.
Wala talagang manners itong maliit na manika, masyadong mayabang. Sa wakas, natauhan si Xing Changqiu, at malamig na sinabi kay Zhu Xiansheng, "Anak, ayaw kong mapahiya ka dahil sa kapakanan ng iyong ama, ngunit hindi mo naiintindihan ang mga patakaran ng mundo, kaya dinidisiplina ko, ikaw para sa iyong ama." Pagkatapos ng huling salita, itinaas ni Xing Changqiu ang kanyang kamay, "Ibaba mo ito." Sa pagkakataong ito, galit na galit si Xing Changqiu, umasa ang maliit na sanggol na ito sa kanyang ama na si Zhu Baji, mayabang at mayabang, walang nagseryoso, at ngayon siya ay naglalaro ng ligaw sa Danzang, kung wala siyang pakialam, paano lalakad ang mga alagad ni Danzang sa mga ilog at lawa sa hinaharap. Whoosh! 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 Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang mga nakapaligid na disipulo ay sumabog ng malakas at sumugod kay Zhu Xiansheng. Okay. Sa pagtingin sa mga disipulong Danzang na sumugod, si Zhu Xiansheng ay hindi nataranta, ngunit labis na nagalit, "Ikaw Danzang at ang hamak na iyon ay talagang magkasama, kaya't sabik kang gumawa ng hakbang upang siya ay makatakas, tama ba?" Panipi, "Kung wala kang masyadong tao, matatakot ako, Ginoo." Matapos ang huling salita, sumambulat ang figure ni Zhu Xiansheng, na nakikipaglaban ng matindi sa maraming mga disipulo ng alchemy sect. Hinabol ni Zhu Xiansheng si Tian Buyu hanggang sa lahat, ngayon lang sa pool ng tubig. Ginamit ni Tian Buyu ang anaconda para magplano laban sa kanya, pinipigilan na niya ang kanyang galit, ngunit ngayon ay napapaligiran ng mga disipulo ng sekta ng Dan, ang galit sa kanyang puso ay ganap, na pukaw. Sa ganoong sitwasyon, walang awang bumaril si Zhu Xiansheng, maliit siya sa tangkad, ngunit kasing bilis ng kidlat ang kanyang mga galaw, sa sandaling ito ay pabalik-balik siya sa gitna ng mga tao, at sa tuwing kumikilos siya, isang disipulo ng alchemy sect, siguradong babagsak. Sinabayan ng mga hiyawan, sa isang kisap mata, higit sa 100 mga disipulo ng alchemy sect ang bumagsak sa lupa. Napupuot. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Xing Changqiu ay sobrang pangit, at hindi niya napigilan ang kanyang galit. Naisip ko na ang kabilang partido ay isang maliit na sanggol na wala pang 2 taong gulang. Sa sobrang dami ng mga disipulong kumikilos, ito ay medyo napakahalaga, ngunit hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay napakalakas. Kasabay nito, si Xing Changqiu ay hinangaan din ng palihim. Gaya ng inaasahan sa anak ni Zhu Baji, napakatalino niya, mayroon siyang ganoong kasanayan sa murang edad, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang pagkatao ay masyadong mayabang, kung hindi niya pinigilan ang kanyang mga gilid at sulok, maaari siyang tumakas sa masamang paraan kapag siya ay lumalaki. Bang bang bang. Habang iniisip ito ni Xing Changqiu, maraming disipulo ang isa-isang bumagsak sa lupa sa ilalim ng mabagyong pag-atake ni Zhu Xiansheng, na wala ng lakas sa pakikipaglaban. Nang itomba ni Zhu Xiansheng ang mga disipulong ito, patuloy pa rin siyang sumisigaw sa direksyon ng pangunahing altar ng Danzang, "Tian Buyo, walang hiya kang kontrabida, gusto mo bang maging duwag? Lumabas ka kaagad, huwag kang mag-isip kasama si Dan. Proteksyon ni Zhang, wala akong magagawa sa iyo, lumayas ka." Namumula ang mga mata ni Zhu Xiansheng at hindi niya maitago ang puot sa kanyang mukha kapag sumisigaw siya. Ano ang isang maliit na baliw? Nang marinig ang pasaway na ito, galit na galit si Xing Changqiu, at agad na sumigaw, "Huwag na kayong sumigaw at sumigaw, ang ating Danzang ay walang kinalaman sa hamak na iyon." Pagkasabi nito, sinabi ni Xing Changqiu sa mga nakapaligid na disipulo, "Umalis kayo kaagad." Ito ang sanggol ay hindi pa gaanong matanda, at ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon. Kung siya ay patuloy na lalaban, natatakot ako na ang lahat ng mga alagad na naroroon ay masugatan. Bumagsak. Nang marinig ang utos, ang natitirang mga disipulo ay binigyan ng masamang tingin si Zhu Xiansheng, at pagkatapos ay mabilis na umatras. Sa oras na ito, hindi nag-abala si Xing Changqiu na magsalita ng walang kaparirakan, "Mabahong bata, hindi ito isang lugar para sa iyong paglalaro ng ligaw." Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang lakas ng kanyang buong katawan ay sumabog, at itinaas niya ang kanyang palad upang tamaan. Zhu Xiansheng, sinaktan mo ba ang sarili mo? Nang makita ang sampal ni Xing Changqiu, napaawang ang bibig ni Zhu Xiansheng sa paghamak, "Hindi ako natatakot sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Zhu Xiansheng ang kanyang kamay upang salubungin si Xing Changqiu. Boom! Sa isang iglap, nagbanggaan ang mga palad ng magkabilang gilid,
at nagkaroon ng dagandong, at pareho silang nanginginig, at pagkatapos ay napabalikwas sila ng ilang hakbang ng sabay. Malinaw, walang panig ang nagsamantala sa sampal na ito. Ngunit si Xing Changqiu ay nabigla, na nakatingin kay Zhu Xiansheng ng malapitan sa oras na iyon, ang kanyang isip ay nablangko. Paano kaya yun? Malaki ang naging pag-unlad ko sa aking paglilinang sa paglipas ng mga taon, at pumasok na ako sa huling yugto ng pagtawid sa sakuna, at ang palad ay ngayon pa lang ay naglalaman ng 8 tagumpay, ngunit sa huli, madali itong naharang ng maliit na manika na ito. Ito ay isang maliit na manika na wala pang 2 taong gulang. Kahit na ito ay isinasagawa sa sinapupunan ng isang ina, imposibleng magkaroon ng ganoong kalalim na puwersa sa loob. Sok-sok, nang si Xing Changqiu ay lihim na nabigla, umiling si Zhu Xiansheng, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at paghamak, ito ang lakas ng suzerain ng sekta ng Dan. Wala nang iba pa. Swish. Nang marinig ito, agad na nawala ng malay si Xing Changqiu, naging asul at namutla, at galit na nagsabi, "Okay, napakabuti, hindi ko masabi, napakatalino mong maliit na sanggol, ngayon gusto kong makita kung gaano ka kaya." Pagkatapos, bumagsak ang mga salita, binunot ni Xing Changqiu ang kanyang mahabang espada, sumambulat ng bulaklak ng espada, at mabilis na binalot si Zhu Xiansheng. Upang sabihin ang katotohanan, iginiit ni Xing Changqiu ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya sinasadyang gamitin ang mahabang espada noong una, ngunit si Zhu Xiansheng sa kanyang harapan ay mas malakas kaysa sa inaakala, alang-alang sa reputasyon ni Danzang, wala siyang pakialam sobra. Gamitin natin ang sandata. Nang makitang inilabas ni Xing Changqiu ang mahabang espada, hindi man lang natarante si Zhu Xiansheng, sa halip ay nagpakita ng mapaglarong ekspresyon, sa tamang panahon, itinuro sa akin ni Master ang Taihi Division Lightsaber, noong nakaraang buwan, at I will use you to practice it today. Practice your hands. Panipi. Swish. Matapos tapusin ang mga salita, casual na dinampot ni Zhu Xiansheng ang isang espada sa lupa, pinagpag ang kanyang braso, at inilabas ang isang bulaklak ng espada upang salubungin si Xing Changqiu. Clank, clank, clank. Patuloy na nagsasalpukan ang mga espada ng dalawa, gumagawa ng malalakas na ingay. Noong una, medyo may tiwala si Xing Changqiu. Kung tutuusin, nakatutok siya sa swordsmanship sa nakalipas na 2 taon at marami na siyang narating. Ngunit unti-unti, naramdaman ni Xing Changqiu na may mali. Ito ba ang Taihi Split Lightsaber, isa sa mga stunts ng banal na sekta? Tinanong ni Xing Changqiu ang kanyang sarili na ang kanyang pagkamit sa espada ay nakapasok na sa pinakamataas na ranggo ng Kyushu, ngunit sa sandaling ito, na nakaharap kay Zhu Xiansheng, hindi niya nagawa ang gusto niya. Nang makita ang pagiging espada ni Zhu Xiansheng, ito ay mali at totoo, napaka-misteryoso, at hindi niya ito mahanap, kapintasan. Pagsaksak, wala pang 10 round, tinamaan ng espada si Xing Changqiu sa balikat, tumalsik agad ang dugo, napaatras ng ilang hakbang ang buong tao, at namutla ang mukha. Sectmaster! Sectmaster! Nang makita ang eksenang ito, hindi napigil ang mapabulalas ng mga nakapaligid na disipulo. Bulalas, maraming alagad ang gustong sumugod. Tumigil si Xing Changqiu, at iwinagayway ang kanyang mga kamay, "Huwag kang pumunta rito. Masyadong malakas ang munting sanggol na ito, kahit na hindi siya mapapantayan sa kanyang sarili, ang mga disipulong ito ay mapapahiya ng walang kabuluhan." Hindi pa ba ito sapat? Sa sandaling ito, ninisya ni Zhu Xiansheng, iniligpit ang kanyang mahabang espada, at itinaas ang kanyang kamay para saktan siya. Ang palad na ito ay matulin at matalas, hindi ito makaiwas ni Xing Changqiu. Mapapanganga lamang ang kanyang mga ngipin at gamitin ang kanyang panloob na lakas upang salubungin siya gamit ang isang palad. Boom! Sa isang iglap, ang mga palad ng magkabilang gilid ay nagbanggaan, at nagkaroon ng panginginig ng boses, at pagkatapos ay umungol si Xing Changqiu, at ang buong tao ay umatras ng ilang hakbang, ang kanyang mukha ay napakahina, at walang dugo dito. At umindayog ang figure ni Zhu Xiansheng. Hehe. Sa sandaling ito, umiling si Zhu Xiansheng, at sinabing may mapurol na mukha, hindi ka maaaring makipagkompetensya sa lakas ng palad. At hindi ka makakatalo gamit ang isang espada. Ikaw, ang suzerain ng sekta ng alchemy, ay hindi sapat na malakas. Takpan mo ang dumi ng mga ilog at lawa. Puno ng paghamak at paghamak ang kanyang mga salita. Ikaw, nang marinig ni Xing Changqiu ang pangungutya na ito,
Tinitigan ni Xing Changqiu si Zhu Xiansheng ng mahigpit, galit at napupuot, at biglang bumulwak ang isang subo ng dugo sa ilalim ng pag-atake ng galit. Ang maringal na master ng alchemy sect, ayos lang kung hindi niya binugbog ang isang maliit na sanggol, at pinagtatawanan siya sa harap ng napakaraming disipulo, ang ganitong bagay ay hindi kayang tiisin ng sinuman. Bumagsak. Nang makita ang eksenang ito, ang mga nakapaligid na disipulo ay nagulat lahat, at mabilis na pinalibutan siya upang suriin ang mga sugat ni Xing Changqiu. Masyadong tamad si Zhu Xiansheng na magsalita ng walang kaparikan, at mahinang nagsabi, hindi mo inaamin, hahanapin ko ito sa aking sarili, kung ipapaalam mo sa akin, ang hamak na iyon ay talagang itinatago mo, at ang iyong danzang ay mabubura sa lupa, ngayon. Whoosh! Matapos mahulog ang huling salita, sumabog ang figurya ni Zhu Xiansheng at dumiretso sa pangunahing altar ng danzang. Stop, boy! Damn it! Nang makita ang sitwasyong ito, ang mga disipulong naruroon ay labis na nagulat at galit na galit. Sa oras na iyon, galit silang sumigaw at gustong humabol, ngunit pinigilan siya ni Xing Changqiu. Hindi kayo kalaban, huwag kayong mamatay sa walang kabuluhan. Umiling si Xing Changqiu, na may mahinang mukha, bilisan mo, magpadala ng mensahe kay Elysium Gate Sect, humihingi ng tulong. Kahit na ang maliit na manika na ito ay nakakatakot sa lakas, hindi ito magagapi, hanggat dumating si Daryl siya ay magiging madaling supilan ito. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi alam ni Xing Changqiu na umalis na si Daryl sa Kyushu Continent at pumunta sa God's Domain. Oo, suzerain. Matapos matanggap ang utos, tumugon ang ilang mga disipulo at sumugod patungo sa Earth Circle Continent. Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang panig, God's Domain. Sa pagbuo ng teleportasyon sa timog ng Yushan Palace, isang sinag ng liwanag ang kumikislap, at pagkatapos ay isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa porma sayon. Si Daryl iyon. I'll go, ilang patrol na ba? Sa sandaling ito, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid, at hindi maiwasang huminga ng malalim. Nakita ko na sa paligid ng portal, may mga nagpapatrolyang magic soldiers kung saan-saan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bye-bye!